tinanggal niyo po ako bilang co-administrator ng mamanahin ni Catherine? Wala siyang naaalala tuwing nakakainom siya. Bilang lola, hindi ko may pagkatiwala sa'yo. Ang kinabukasan niya sa sitwasyon mo ngayon. May bigay mo na lang sa akin yung go signal para tapos na agad yung problema. Ayokong mapabilis yung pagdurusa niya. May iba pa bang daan para mapabagsak si Scarlett? Sino? Si Jonas? Sabi sa akin ng driver na hinabol ka daw ni Jonas nung magpaka-apat kayo ni Scarlett. Nag-sorry lang siya sa pag-iwan sa akin sa ere as if naman papatawarin ko siya. Konting make-up, konting drama. Paniwala ko agad si Mama na battered girlfriend ako. Pero makikipag-break ka ba talaga kay Jonas? Papakasalan ko lang naman siya dahil may mamanahin siya kay Mama. Pero ngayong hawak ko na lahat ng yaman nila, hindi ko na siya kailangan. Nakarating na sa amin niyang bintang mo na gusto kang ipapatay ni Scarlett. Buksan niyo po yung mga mata niyo, ma'am. Baka madamay po kayo ng apo niya sa kasamaan niya. Ang pakialam ko lang po si Scarlett dahil gusto kong pagbayarin niya lahat ng kasalanan niya sa akin. Hindi ko alam kung dapat kitang paniwalaan. Much more, hindi ko alam paano kita matutulungan. Umiikot lang po ang mundo ni Scarlett sa pera. Kaya niya siguro ako pinapatay dahil may dahilan siya. Dahil siguro hadlang ako sa mga plano niya. Yung plano niyang yun yung po yung hindi ko po alam. Yun yung kailangan ko yung tulong niyo. Rice Bell, pumayag na ba yung matanda? Hindi pa ako sigurado. Masyado kasi mabait eh. Hindi yung papatahimikin yan si Scarlett para tapos na. Benedict, ikaw na nga ang nagsabi sa akin na mas masarap maghigante ng pangmatagalan. Yun pa rin ang gusto kong maranasan ni Scarlett. Ang mawala lahat ng mahahalagang tao sa buhay niya. Lahat? Pati si Catherine? Baka naman may plano ka pang mabawi ang bata. Bawiin, hindi para angkinin. Gusto ko lang iligtas si Catherine sa masamang impluwensya ni Scarlett. Alam ko na sa loob pa rin ni Catherine ang mayang pinalaki ko. Ayokong tuluyan na matabunan ng pagkatao ni Catherine ang kasamaan ni Scarlett. Kung mako-convince ko lang talaga si Ma'am Matilda na masamang tao si Scarlett, Kung ayaw pumayag ng matanda, ba't di mo subukan kaya yung ex mo? Di ba, sabi mo gusto niya humingi ng tawad sa'yo. Ba't di mo siya gamitin para pabagsakin niya si Scarlett? Shopping is indeed the best therapy. Kahit paano nabawasan yung pakiramdam ko after ng breakup namin ng Tito Jonas mo. Ikaw ba? Siguro po hindi lang ako sanay na wala siya sa bahay. At saka sabi ko naman po sa inyo, hindi ako mahilig mag-shopping. Pues masanay ka na. Dahil ito yung magiging bonding activity natin. Wait, I have a brilliant idea. Alam ko kung ano ikakasaya mo. Gagantihan natin si Isabel. Now? Hindi naman po siya nagugulo sa atin ah. Malamang nag-iisip na yung lukaret na yun ng masama laban sa'yo. Sa akin. Sa atin lahat. Iniwan ako ni Jonas. Iniwan tayo ni Jonas dahil kay Isabel. Kaya gaganti tayo. Madam? Madam? May bisita po kayo? sino? Si Sir Jonas po. Attorney! Kumusta? Naku, tagal na. Mula nung huli tayong magkita. Panahon nung... Custody battle for Catherine. Yes.
At yun din po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako narito ngayon, ma'am. Oo, tapos na ang kaso, di ba? Nagdesisyon na ang korte sa amin si Catherine. Nag-apela ang kampo ni Isabel sa Supreme Court. At ngayon nga po, nagbaba na ng desisyon ng Korte Suprema. Desisyon? Kukunin na naman ni Isabel sa amin si Catherine? Benedict, okay lang ba na mag-usap muna kaming dalawa ni Jonas para makapag-usap? Eh, mukhang nakainom to eh. Hindi, okay lang. Kaya ko na siya. Sige, I'll give you some privacy. Sa labas muna ako. O Jonas, bakit ka nandito? Una yung tungkol sa pag-inom ko. Huli na to, Isabel. Titigilan ko na yung pag-alasing ko. Huling hirit na to. Para bukas, malinis na ako. Mabuti pa ang alak. Kaya mo makipag-break ng harapan. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako kayang patawarin? Nagkamali ako, Isabel. Ikaw dapat yung pinili ko. Ikaw dapat yung pinaniwalaan ko. Hindi yung mga bagay na narinig ko sa tenga ko. Kaya nung nakarating sa akin yung balita na patay ka na, sobra ako nagsisi. Kaya eto, alak yung binalingan ko. Bakit mo sinasabi sa akin to? Para maawa ko sa'yo? Dahil gusto kong maintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Na kahit kasalanan ko yung paghihiwalay natin, nasaktan pa rin ako, Isabel. Minahal kita noon, Isabel. At sa tingin ko hanggang ngayon, ikaw pa rin yung mahal ko. Hindi ho mapupunta si Catherine kay Isabel. Hayaan po muna niyong ipaliwanag ko sa inyo. Yes, of course. Nagpapanik ako. After 7 years, eto na naman, buhay na naman ang kaso. Mama, tama-tama, nandito ka na. May update daw si attorney tungkol dun sa custody case. Nag-file ng appeal 7 years ago ang kampo ni Isabel. At nagdesisyon ng korte na ibaba sa trial court at nitising muli ang custody battle for Catherine. Wala na bang katapusan yung custody battle na yan? Sumusunod lamang tayo sa legal procedure. Anyway, nasasaad din sa desisyon ng korte na kinakailangang mag-submit kayo ng panibagong ebidensya. At dahil na rin sa merong reklamo tungkol dun sa DNA sample ninyo, Mama Matilda, sa retrial kinakailangan ng DNA sample mo, Scarlett. Para patunayan ikaw talaga ang ina ng bata. Loray, Ano po yun, ma'am? nabubog si Scarlett. Kunin mo yung ating first aid kit. Dali. Eh, siya naman kasing kasong yan eh. Akala ko nabaon na sa hukay. Tingin mo mahal mo ako, Jonas? Lasing ka na nga.
Ikakasal na kayo ni Scarlett, tapos eto ka sa harapan ko. Sinasabi mo na baka mahal mo rin ako? Wala na kami ni Scarlett. Yung ba gusto mo marinig, Isabel? Wala na kami ni Scarlett at siya pa mismo nakipaghiwalay sa akin. Dahil alam niya, ikaw pa rin yung gusto ko. Ikaw ba, Isabel? Hindi mo na ba ako mahal? Tumingin ka ng diretso sa mga mata ko. At sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Na wala ka na hindi katiting na nararamdaman para sa akin. Hindi na kita mahal, Jonas. Talaga ba, Isabel? Hindi mo na ako mahal? Ang gago pala tong Jonas na to. Ay, sir, wait. Sorry. Ano? Huwag naman masyadong mainit ang ulo natin. Just watch. Trust me. Wala na akong katiting na pagmamahal sa'yo, Jonas. Hindi bibigay si Madam Isa. Ako na ako sigurado. Kundi natawag ako ng security para Dahil kalaban pa rin ang tingin niya kay Jonas. Parang si Scarlett. Bakit ba kasi kailangan pa ng DNA sample na yan? Ako na nga yung nanay ni Catherine. At malinaw naman na si Isabel, surrogate lang siya. Mama, nasa atin na si Catherine. Kaya wala nang silbi yung DNA test na yan. Scarlett, sample lang naman ng DNA test. Pero mama, nagsasayang lang tayo ng oras dyan. Mas marami pa tayong bagay na dapat asikasuhin kaysa yung DNA test. Pwede naman tayong mag-file ng motion for reconsideration habang hindi pa final and executory ang desisyon. Ngayon, kung hindi magiging interesado ang kampo ni Isabel na litisin ang kaso, well, ibentahe para sa inyo. Dahil mananatili sa inyo si Catherine at kusang madidismiss ang kaso. Ay, attorney, ganun na nga lang ang gawin natin. Buti naman, mama, at nakita niyo rin yung point ko. Hindi ako titigil, Isabel. Aayusin ko yung sarili ko. Magpapakatino ako pagkatapos. Babalikan kita. Para patunayan sa'yo na ikaw pa rin yung mahal ko. Sir, sabi ko naman sa inyo eh. Madam Isa is Madam Isa. She is fierce and ruthless to her enemies. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Magtiwala lang po kayo sa kanya. May tiwala naman ako kay Isabel. Pero malaki talaga ang duda ko dito kay Jonas eh. Parang hindi gagawa ng maganda eh. Well, it takes one to know one. Grabe naman. Sir, joke lang. Please. Please na. Lecheng DNA test na yan? Bakit ba ayaw mo kong tagilan? Scarlett, nadadaya naman ang DNA test eh. Ewan ko. Malay ko. Ano ka ba? Katulad lang yan ng mga napapanood ko sa teleserye. May kasabot yung kontrabida, tapos dadayain nila yung DNA test. Alam mo, wala na akong pakialam doon. Basta dati, nag-match na yung DNA test ni Mama at saka ni Catherine. Okay na yung para sa amin ni Catherine. Tsaka alam mo, doon sa napapanood ko, parang madali lang naman yung DNA test na yan. May papasok lang na cotton buds yan sa loob ng bunganga. Minsan nga, kuko o kaya buhok yung ginagamit eh. Alam ko na, bakit hindi ka na lang magpa-test para tapos na yung kaso? Alam mo, ikaw, isa ka pa. Tumigil ka nga dyan.
magandang suggestion. Basta hindi pwedeng mawala lahat ng meron ako ngayon. Uunahan ko na kung sino man hahadlang sa mga pangarap ko. Kaya si Isabel, humanda siya sa akin. Wait, wow. Are you okay? Okay ka lang ba? Ha? May naisip lang ako. Sino? Si Jonas? Well, siya nga pala. Gusto ko kalimutan mo na yung suggestion ko na magpatulong sa kanya laban kay Scarlett. Wala akong tiwala sa mukha ngayon eh. Naisip ko lang si Mama Tilda. Hindi niya pa rin ako binabalitaan, tinatawagan tungkol dun sa natuklasan nila tungkol kay Scarlett. Eh, yun eh, kung nagdesisyon na siya na tutulungan ka niya. Siya nga pala, yung retrial pala ng custody ni Catherine, nagdesisyon ka na ba? Natanggap ko na hindi ko siya anak. Kaya bakit ko pa siya paglalaban? Ang mapatawad niya lang ako at tanggapin niya ako na naging parte ng buhay niya. Masaya na ako. Pero kailangan ako ba talaga yun? Baka pwedeng ikaw na lang, Mama. Ikaw yung ina. Dapat ikaw ang gumawa nun. Bakit? May problema ba? Umiikot lang po ang mundo ni Scarlett sa pera. Kaya niya siguro ako pinapatay dahil may dahilan siya. Kaya siguro hadlang ako sa mga plano niya. Yung plano niyang yun, yun po yung hindi ko po alam. Yun yung kailangan ko yung tulong niyo. Bakit ba kasi kailangan pa ng DNA sample na yan? Ako na nga yung nanay ni Catherine. Sasayang lang tayo ng oras dyan. Mas marami pa tayong bagay na dapat asikasuhin kaysa yung DNA test. Bakit kaya ayaw ni Scarlett magpa-DNA test? Senyora, ito na po yung pinapahanap niyo sa akin. Buti na lang po hindi pa natapon yung basura, kaya nahanap ko pa. Pakilagay lang dito sa lamesa. Opo, senyora. Senyora, mawalang galang na po. Aanin niyo po to ang pinaglinisan ng sugat ni Ma'am Scarlett. Gagamitin ko yan para patunayan kung totoo ang binibintang ni Isabel kay Scarlett. Scarlett! Scarlett! Kailangan mong makita to. Ano ba yan? Bakit sobrang excited ka ba? Naungusan ka na naman ng mortal enemy mo. Overruled ka! Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng to.
Bakit siya bibigyan ng parangal ng isang foundation ng mga bata? Eh, isa nga siyang kidnapper. Pero Scarlett, syempre, Tidma na yung foundation doon. Eh kung malaki ba naman yung dinudunit ni Isabel sa kanila eh. Bakit? Nakagawa na rin naman ako ng mga charity works nung beauty queen pa ako ah. Excuse me, Your Honor. Noon pa po yun, past tense. Itong si Isabel, ngayon siya nagpapakitang gilas. Present tense. O di kanya na yung award niya. Gusto mo bigyan ko pa siya ng bonus award para lalo siya matuwa? Oh. Just wait and see. Napakabait mo talaga, Isabel. Ikaw na ang paparangalan. Ikaw ang nagbibigay ng regalo para sa mga bata. Masaya po kasi ako kapag nakikita ko yung ngiti sa mga mukha nila. Naalala ko po kasi yung anak ko nun. Kapag binibigyan ko ng regalo, ang saya-saya niya. Gusto po, Nay. Belated happy birthday po, Nanay. Pakabait naman tong anak ko. Anak, huwag masyadong senti, ha? Thank you po. Very seriously, madam. Nakaka-inspire talaga yung generosity ninyo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa parangal na ito na binigay niyo po sa akin. Alam niyo po, kahit wala naman pong ganitong award, naniniwala po ako na meron po tayong moral na obligasyon na tumulong po sa mga nangangailangan. Lalo na po sa mga inosenteng bata na wala po yung mga magulang nila, na kailangan po nilang ng pagmamahal at iniwan po sila ng mga magulang. Kuya, ano nangyari? Bakit nagpi-feedback yung mic natin? Asan yung isang mic? Wait lang, hanapin ko. Wala dito eh. Nasaan? Nakita niyo ba? Yung isang mic natin, kuya. Tama ba ang narinig ko? Aalagaan mo ang mga batang ito? O baka naman ipapahamak mo lang sila? Pwede ba, Isabel? Tigilan mo na yung pakitang tao mo. Alam mo, nagmumukha ka lang desperada. O baka naman nagbabayad utang ka lang, kaya ka tumutulong dito sa foundation na to kasi binabagabag ka ng konsensya mo sa ginawa mong kasalanan noon. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wow! Nagmamaang-maangan ka? O baka naman nagkaroon ka ng amnesia? O sige, ipapaalala ko sa'yo. Magnanakaw ka. Ninakaw mo ang bata na hindi mo naman anak. Oo, tama ang narinig nyo. Yang babaeng yan, si Isabel Salvacion, ang tinitingala at pinaparangalan nyo ngayon, isang kriminal. Ninakaw niya ang anak ko at itinago ng 6 na taon. Wala ka talagang puso, Isabel. Napakasama mo! Scarlett, hindi ito ang lugar para magtuos tayo. Nagsasabi ako ng totoo. Bakit? Masakit ba masampal ng katotohanan? Kaya kahit anong tulong at bait ang gawin mo, hindi na magbabago ang katotohanan na isa kang kriminal! Kriminal? Kayo po si
Scarlett Mercado, ngayon naiintindihan ko na kung bakit nagawa niyang ilayo sa inyo ang anak niyo noon. Correction, Mother. Eh, isa yung kriminal. Sino ang mas kriminal sa atin? Ang magnanakaw o ang mamamatay tao? Paghingi ng tawad sa mga nagawang pagkakamali. Yun ang tinuro sa amin sa Alcoholic Anonymous. Pero isa ring tinuro sa amin doon ang magpatawad. Tito Jonas, please. Huwag na lang po natin siyang pag-usapan. Catherine, paano kung wala naman talagang kasalanan si Isabel? Hindi mo ba siya bibigyan ng chance? Gagawin ko lahat para sa Isabel. Dahil aking ka lang, Isabel. Hello, hanapin niyo nga ako sa naglalagayan si Jonas. Ang kay Benedict ay kay Benedict. Bago ka lang sa buhay ni Isabel, di ba? Ako noon pa! Bago? Hindi mo ba alam ako ang tatay ni Maymay? Ha, Jonas? Positive po, Mama Tilda. Nag-match ang DNA niyo ni Catherine. Kumusta naman po yung sa kanila ni Scarlett? The alleged mother is excluded as the biological mother of the tested child. The probability of maternity is 0%. Galing ako sa doktor ko. Meron lang akong gustong linawin sa'yo. Masakit, Scarlett, na niloko ako ng taong pinagkakatiwalaan ko. Sigurado ka ba na ikaw ang totoong ina ni Catherine?